Malugod na pagbati mula sa Quezon City. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Chloe. Isa akong freelance remote worker. Nitong November 2024, nag-celebrate kami ng husband ko ng aming first year anniversary. Avid fan niyo po siya. Minsan nakailang tawag na ako sa kanya pero hindi niya ako pinapansin. Nang tingnan ko, nakatutok pala sa inyong channel. Wala naman sana akong balak na magpadala ng aming kwento sa inyo pero nakiusap ang aking asawa. Ibigay ko na daw sa kanya as anniversary gift. Sino naman ako para tumanggi, hindi ba? Nagsimula ang lahat noong Halloween ng 2022. Dave, sagot na, bilis. Baka mali tayo nito sa event. Chloe. Ay hindi, si Pinocchio to. Ano ba, Dave? Sabi mo lalakad tayo ng alas 4. Aba, pasado alas 5 na, offline ka pa sa FB. Disconnected din yung landline nyo. Nakailang tawag na din ako sa cellphone mo. Chloe, katapusan ko na yata. Ito na yata ang final goodbye. I love you, Chloe. Hello? Dave? Dave? Anak ng tokwa naman, ano nangyari dun? Makapuntahan na nga. Tatlong araw bago ang November 1 ng taon na yon, nagkasundo kami ni Dave na samahan niya ako sa isang Halloween event sa BGC para sa isang writing gig na ang request sa akin ay i-feature ang naturang event. Namili pa nga kami ng mga libro na tungkol sa mga nilalang ng dilim. Halos bilhin na niya lahat ng laman ng bookstore. Nangako siya na susunduin ako at never na late si Dave at never sumira sa pangako. Noon lang. Kaya naman, nang hindi siya nakarating sa aming usapan at maging kakaiba ang dating niya sa telepono, minarapat ko na siyang puntahan. Dave! Yuhu! Dave! Ay! Hala, bukas yung gate. Dave! Dave! Tao po! Na paano kaya yung lalaking yun? Dahil walang sumasagot at napabayaan na bukas ang gate, nagpasya ako na pumasok na. Hindi rin kasi karaniwan na iniiwan nila na bukas ang gate ng bahay nila. Una kong pinuntahan ang front door. Dave, andyan ka ba? Nasaan ka? Tao po. Tita Sandra? Tito Carl? Tao po, si Chloe po ito. Chloe? Dave, nasaan ka? Wala namang tao. Ito na ba yung sinasabi niyang nagpaparamdam? Patay na ba yung kaibigan ko at ito yung paraan niya ng pagpaparamdam? Naalala kong bigla ang huling kwentuhan namin ni Dave. 3 araw nang nakalilipas. Nasa food court kami noon sa isang mall sa Makati. Dave, sa tingin mo, totoo kaya yung istorya ng mga nagmumulto? Tulad ng mga sinasabi ng iba na nagpaparamdam daw. Oo, totoo yun. Doon nga sa isang libro na nabasa ko, madami ang nagpatunay na mga nagpaparamdam daw sa kanila ang mga mahal nila sa buhay. Naghahabilin o kaya naman nagsasabi ng aalis na sila. Para namang gawa-gawa na lang yan ng mga sobrang nalulungkot sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Oo, totoo. Minsan daw sa telepono o kaya sa mga bagay sa bahay. Minsan malikmata. Maraming paraan ng mga kaluluwa para magparamdam. Sige, sabi mo eh. Chloe, Oh, bakit? Ang seryoso mo naman bigla. kapag namatay ako, sisikapin ko na makapagparamdam sa'yo. Kahit man lang makapagsabi ako na namatay na ako. O kaya magpapaalam lang ng ayos sa'yo. Sabay sabing I love you. Sira ulo kang gunggong ka. Natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala.
Gagawin kong swabe lang kapag nagparamdam ako sa'yo. Ah, ganun. O sige, ngayon pa lang gusto mo mamatay ka na. Wag naman. Ang dami ko kayang biniling libro para basahin. Saka na ako mamamatay kapag nabasa ko na lahat yun. Ha 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 ha. Natatawa ako. Pero yung confession, totoo yun. Si Rato, hindi ako papatol sa friend ko. Kahit gaano ka pa kayami. So inaamin mo na yummy nga ako. Patusin mo na kasi ako. Naghahanap ka pa ng true love. Nandito naman ako. Hay nako, Dave. Tigil-tigilan mo ako sa mga ganyan. Talaga to. Kapag nawala ako, sige, mamimiss mo ako. Nanlamig ako sa naalala ko. Baka nga pumanaw na ang kaibigan ko. Pero agad ko ring iwinaksi ang isipin na yon. Hindi pa naman talaga napapatunayan na totoo ang mga claim ng pagpaparamdam, hindi ba? Kaya naman, muli kong sinubukan na tawagan ang cellphone ni Dave. Pero sa pagkakataon na yon, out of reach na. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Patay pa din yung phone. Oh, bukas yung backdoor. Dave! Dave, nandito ka ba? Papasok na ako, ha? Tahimik ang buong bahay. Patay din ang mga ilaw. Minabuti ko na umakyat sa second floor ng bahay nila kung saan nandoon ang kwarto ng kaibigan ko. Sintido ang ilaw ng hallway at nakabukas ang pinto ng kwarto ni Dave. Paglapit ko doon, nakita kong nakadapa sa sahig si Dave. Walang malay. Animoy inaabot ang cellphone na nasa hindi kalayuan. Dave! Dave, gumising ka, huy! Pero kahit anong yugyug ko sa kanya, ayaw niyang gumalaw. Nagdesisyon ako na tumawag ng ambulansya pero nang palabas ako ng kwarto, Dave! Chloe, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking nakita. Gising si Dave pero pula ang mata. Dave! pagkain, Chloe. Kakain ako. Ang siste, nalibang pala si Dave sa pag-binge reading na ginawa niya. Sakto naman na nasa business trip ang mga magulang ni Dave na sina Tito Carl at Tita Sandra, kaya walang nagpapaalala kay Dave na kumain. Ang dahilan kung bakit bukas ang gate nila ay dahil may ibang libro pa raw na hinihintay si Dave. In-order daw niya online. Nagpa-deliver ako ng pagkain at habang kumakain si Dave, kinausap ko siya. Bakit ka nasa sahig? Nung tumawag ka kasi, nakaramdam ako ng hilo. Saktong tumayo ako nun. Naibagsak kong cellphone ko kasi nangangatal ang kamay ko. Natural! Ikaw na ang hindi kumain ng ilang araw, malamang mangangatal ka nga. Pakiramdam ko talaga, mamamatay na ako. Tinatawag mo ba ako kanina? Para kasing narinig kita. Oo, sinusubukan ko sana na ipaalam na nasa kwarto ako. Pero nung subukan ko na sumigaw, grabe para akong susuka tapos umiikot ang paningin ko. Hindi ko na nga namalayan na nawalan ako ng ulirat. Ay nako, sa susunod umayos ka nga. Yung pagkahumaling mo sa mga nilalang na dilim, nako, magiging parte ka na lang ng kwento kapag hindi ka nag-ingat. Laan ka nga ng panahon para sa kain. Oo na po. Ano, lalakad pa ba tayo? Medyo nawala na yung hilo ko. Hindi pa din nawawala yung pamumutla ng mata mo. Pumunta na kaya tayo sa ospital. Ito ba? Contact lens yan. Isinuot ko bago ako nahilo. Sinukat ko lang kung bagay. Kasi di ba pupunta tayo ng Halloween event? Nakikibagay ako.
Hindi ko na nagawang magalit sa kaibigan ko. Marahil natabunan na ng kapanatagan na malaman ko na walang masamang nangyari sa kanya. Tulad ng napagkasundoan, lumakad pa rin kami. Pero kasama ko na lang talaga siya. Hindi ko na siya pinagmaneho. Sa kasamaang palad, dahil late kami lumabas, buhol-buhol na ang traffic dahil sa event. Kainis! Grabe namang traffic to. Kalma ka lang, gagalaw din yan. Saka ang mga events, ang peak niyan mga alas 9 pa. Naaasar kasi ako sa traffic. Naku, magre-route na lang tayo. Para mawala ang inis ko, binuksan ko ang radyo ng kotse. Kaso naman dahil sa Halloween nga, puro mga kababalaghan na lamang ang laman. Kahit mga kanta ganoon din ang tema. Padaskul kong pinatay ang radyo. Grabe ang init ng ulo mo, pati car stereo inaaway mo. Patugtog ka nga gamit yung phone mo. Connect mo na lang dito sa speakers ko para maiba naman ang ambience. Okay, bookmark ko lang tong binabasa ko. Ano ba yung binabasa mo? Nakakita ako ng mga bagong statements sa sightings ng mga white lady dito sa metro. Hindi ka pa ba nadadala? Hindi ka pa masyadong nakakabawi sa starvation ng drama mo. Ay, gawa ng sobrang pagka-absorb mo ng pagbabasa niyan. Ayan, at nag-uumpisa ka na naman. Mag-iingat na ako. Nakita ko na parang naiiyak ka kanina, kaya hindi ako pwedeng mauna sa'yo. Uy, mga hirit mo ha. Teka, saan mo nga pala balak mag-detour? Nasaan na tayo? Sa Balete Drive. Dito na tayo. Sabi ng guide, hindi masyadong traffic dito. Mukhang totoo naman. Tara, balik na tayo sa common road. Magtiyaga na tayo sa traffic. Ay, ayoko nga. Ang hirap-hirap mag-drive oh. Masakit sa paa ang puro brake. Bakit ba? Gawa na naman ba ng mga multo na yan? Sa binasa ko kasi, last week lang may sightings dito ng Capri at ng white lady. He, puro kakalokohan dyan. Kapag ako lang talaga nahawa sa takot mo na yan, ha? Yung sinasabi ko sa'yo. Maganda din minsan ang may takot, nakakapag-ingat. Dave, kapag sobra ang takot, nagiging praning. Nalilimitahan din ang galaw ng tao. Tara na kasi, balik ka na. Sagot ko na gasolino mo, pa-full tank pa kita. Ay, ayan tuloy. Namanituloy ako ng liko. Teka, nagmamaniobra ako. Ewan ko ba. Pero siguro dahil kinokontrol kong mahawa ako sa pagkapraning ng kaibigan ko, nalito ako ng tingin sa mapa na sinusundan ko sa phone. Nagkamali ako ng liko. Parang lumamig. Hindi naman, isolated lang yata sa'yo. Baka nga. Pero sabi, ang mga spiritually sensitive na tao, nakakaramdam daw ng lamig kapag may malapit na espiritu sa kanila. Baka may nakisakay sa atin. Hindi ako mahilig maniwala sa ganon, pero sa pagkakataong yon, parang may katotohanan ang sinabi ni Dave. Nasa ganong punto ako ng pag-iisip nang may napansing gumalaw sa may liblib na parte ng kalsada ng Balete Drive. Si Dave. Parang may naglalakad dun. Baka mga partygoers. Kabi-kabila ang mga parties ngayon. Baka nga. Pero pagliko ko sa isang kanto, sabay kaming napasigaw ni Dave. Isang babae na may mahabang buhok na nakaputing damit ang biglang tumawid. Sumagitsit ang gulong ng CRV ko sa bigla kong pag-brake. Puting-puti ang mukha nito at puro puti ang mga mata na nakatitig sa amin. May bahid pa ito ng dugo sa gilid ng bibig. May dugo rin ang harapan ng damit nito sa may pagitan ng hita. Nanlaki ang ulo ko noon. Dave, ganyan ba? Oo!
Isang bata na wakwakang pisngi ang nasa bintana ng kotse sa side ni Dave. Ngiting-ngiti ito sa amin. Bigla na lang itong nag-double thumbs up sa babae na nasa harapan namin. Sabay silang nagtatatalon at animoy sayang-saya na paluksuluksong umalis sa daan ng babae. Mga nantitrip pala. Nakita pa namin na nag-high five ang dalawa. Mga lokong yun! Nabawasan yata ng 10 taon yung buhay ko. Nahihilo yata ulit ako. Hey, Diyos ko, kakamulto-multo mo yan eh. Pati ako nahawa sa'yo. Matapos nun, naging okay naman ang pagpunta namin sa event. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng assignment. Gusto ng client na i-feature ang tourism ng Capiz. Dinayo ko si Dave sa bahay nila para ibalita ang bago kong gig. Hindi ko akalain na pagmumulan yun ng matinding away namin ni Dave. So ano, game ka? Need ko ng kasama tulad ng dati. Para may kausap ako habang nagdadrive. Payag si client na may kasama ako. Chloe, baka pwede naman this time makinig ka sa akin. Tanggihan mo na yan. Ano ba naman yan? Ang ganda-ganda ng project eh. Tourist destination naman ang pupuntahan natin at hindi liblib. Oh, tapos all expenses paid pa. Sa maniwala ka man o hindi, ang dami nang napahamak na ganyan. Nakainom ng may gayuma, may laway ng aswang o kaya nakatuwaan ng mga maligno. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan kapag ikaw ang nagka-problema. Ang OA mo, resort na nasa developed area pa yung dadayuhan natin. Pina-upgrade ko nga rin yung internet ko para kahit saan tayo, pwede mo pa ding i-manage yung website mo. Thank you sa konsiderasyon pero I still go against it. Masama ang kutob ko eh. Sige na naman, tulad ng dati. Samahan mo na ako. Bayaran ko na lang ng 3. Hindi, 5 patong ang offer sa'yo. Basta wag lang sa Capiz. Ah, ganon. Pera-pera na lang. Bah, may pera din naman ako ah. Hindi ko naman kailangan yung pera. Yung adventure at exposure yung habol ko. Eh kung exposure din lang, madami ka pang makukuha na jobs na magbibigay sa'yo nun. At hindi ito dahil sa pera, alam ko yun. Kasi ako ang nagmamanage ng investments mo. Alam ko na may steady income ka at hindi mo kailangang galawin ang 7 digits mo sa bangko. Eh naman pali. Alam mo. Kaya pumayag ka na. Higit sa lahat, pwede akong makatulong sa prejudice view ng tao sa Capiz. Hindi yun prejudice. Talagang may existence ng kubot, manaranggal, mangkukulam, at kung ano-ano pa doon. Kung nandito lang ang parents mo, sigurado ako na hindi sila sasang-ayon sa'yo. Kaso, wala nga akong ganun, di ba? 9 years na akong ulila. Buti ka pa may magulang. Wala akong masamang ibig sabihin. Iniingatan lang kita. Sino pang mag-aalala sa'yo kung di ako? Gusto lang kitang manatiling ligtas. Ligtas? Para lang yan sa mga duwag na kagaya mo. Praning, wala kang mararating pag ganyan. Nakarating na ako ng Poland noong September. At napatunayan doon na may labi ng suspected vampire. Na Sosha ang pangalan. Suspected? Kita mo walang proof? Walang basehan yung takot mo. Pero may narating at mararating ako. Kaya wag mong balewalain ang mga pagpapaalala ko sa'yo. O siya, edi ako na yung walang narating kundi Hong Kong lang kasi hindi ako naniniwala sa mga aswang ganon. Chloe yang panunuya mo. So ano, hindi talaga? Ayaw mo? Huwag ka nang lumakad ha. Lalo at wala kang kasama. Lalakad ako dahil naka-oo na ako. Pangalawa, makakatulong din ito sa'yo, no? Mapapatunayan ko sa'yo na hindi lahat ng mga binabasa mo ay totoo. Umalis ako na galit. Binlock ko si Dave sa phone ko. Nag-take a rest din ako sa kanya sa SOCMED. Kahit nang makauwi ako, naiinis pa rin ako sa kanya. Dahil hindi niya ako maintindihan. Nainsulto din ako sa offer niyang pera. Batid ko na wala siyang masamang ibig sabihin, ako lang talaga ang matigas ang ulo. Siguro dahil gusto ko lang may mapatunayan.
Bagay na naging dahilan ng aking kapahamakan. Kala mo, Dave ka, ha? Pagbalik ko talaga, pamumukha ko sa'yo na tama ako. Dadala din ako ng gwapong jowa. Para hindi mo na kailangang pumapel na tagapag-alala ka sa akin. Kakainis. Tuloy akong kasama. Naku, Dave talaga eh. Neng, mawalang galang na sa'yo. Ikaw ba'y nag-iisa? Ay, bakit po? Huwag mo itong masamain ha. Pero kaiingat ka. Sa intindi ko yata, kanina ikaw ay papunta ng Antique. Po, papakapis po ako, Tatang. Ganun ba? Balitang may naninipsip daw doon ng dugo sa Antique. Mainam nang mag-ingat. Tama ang narinig nyo. Bigla na lang may sumulpot na matandang lalaki sa tabi ko. Pinag-iingat ako sa Antique. Gayong never ko na nabanggit ang lugar na yon. Siguro nagkamali ng nigang marites na lolo nang magtanong ako sa isa sa mga tauhan ng barko kung kumusta ang kalsada pakapis mula sa bayan ng Nabas. Hindi ko na ulit nakita o nakausap ang matanda hanggang sa makababa ako ng barko. Pero may kakaibang nangyari sa akin. Ano na nga ulit yung direksyon? Nananahimik tong car navigator ko. Tagal pa mag-load ng map. Ay, nako. Mahina ang signal kasi may orange rainfall warning. Ha? Ano? Naapektuhan yata yung signal gawa ng kidlat. Ha? Anong right? Ay! Di ko na maintindihan. Okay, ito na. Kakanan na. Ang akala kong right, straight pala. Kaya imbis na pakapis ako, napadpad ako sa bayan ng Pandan kung saan napadiretso ako sa bayan ng Tibiao, isang lugar sa Antique. 80 ang takbo ko nun sa kalsada na walang katao-tao nang biglang kumidlat. Laglag ang sanga ng puno na tinamaan ito. Tusok ang gulong ko at naflatan ako. Basag pa ang headlight ko. 3:00 ng madaling araw ayon sa relo ng cellphone ko. Minabuti ko na magpaumaga sa loob ng sasakyan. Dahil sa lamig at pagod na rin, napahikab ako. Naramdaman kong namigat ang talukap ng aking mga mata. Kailangan makatakas ako. Pero saan pupunta? Diyos ko. Maawa po kayo. Makakaligtas naman ako, di ba? Madilim. Tanging ang panakanakang kidlat lang ang nagbibigay liwanag sa daan. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Basta ang alam ko lang, gusto ko nang makatakas sa kung anong hindi ko alam. Walang tukoy na destinasyon, tinakbo ko ang basa at sementadong daan. May namataan akong anino ng lalaki sa di kalayuan. Nang maabot ko, si Dave pala. Dave! Dave, buti at nandito ka. Takot na takot ako. Tulungan mo ako. Chloe, ano nang gagawin natin? Paano ba kita matutulungan? Ialas mo ako dito. Paano? Hindi ka na tao. Anong... Ha? Nasaksihan ko ang aking pagbabagong anyo. Ang aking mga palad naging mapusyaw. Nagkaroon din ito ng malaalabaster o marmol na kaanyuan. Naramdaman ko na lumamig ang dulo ng aking mga daliri, pagapang sa aking mga kamay hanggang sa umabot ito sa braso at sa buo kong katawan. Naramdaman ko na tinutubuan ako ng pangil. Nang mapagawi ang aking tingin kay Dave, animoy, binibistahan ko siya mula sa likod ng pula na pambalot ng yema.
Nakatutok ang paningin ko sa pumipintig na ugat sa leeg niya. Nauuhaw ako. Wala akong dalang kahit ano, maliban sa holy water at... Chloe? Dave! 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 Nauuhaw ako! Inatake ko si Dave. Ang nais ko'y kagatin ng leeg niya. Parang may kung anong nagsasabi sa akin na kung kakagating ko siya, mawawala ang uhaw ko. Chloe! Labanan mo yan! Kumalma ka! Patawad, Chloe. Nakita kong naglabas ng silver na punyal si Dave. Ramdam ko nang itarak niya yon sa aking kaliwang dibdib. Pinangapusan ako ng hininga. Miss, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nananaginip pala ako. Ang buong akala ko talaga totoong nangyari yon. Ramdam ko lahat. Pero buti na lang at hindi pala. Lumabas ako sa aking sasakyan at hinarap ang lalaki. Wala naman. Maliban siguro sa maliit na bukol dito sa ulo ko. Medyo may konting sira ang car. Hindi lang yan konti. Flat tire ka. At basag ang isang headlight mo, oh. May kakilala ka ba dito? Baka may tama ang engine mo. Sinsumod din ang parte ng sanga sa siwang ng hood mo, oh. Wala eh. Taga dito ka ba? Pakapis kasi ako. Naku, napalayo ka, miss. Nasa bayan ka na ng Tibiao, parte ng Antique. Ay, medyo. Narito na rin kasi ako sa gawa ng nagloloko tong navigator ko. Naapektuhan lang siguro ng malalakas na kulog at kidlat. Biyahero ka din ba? Bumabiyahe minsan. Taga dito ako. May pag-aari akong resort sa di kalayuan. Ako nga pala si Elliot. Isang textbook example ng gwapo ang lalaki na namulatan ko na kumakatok sa bintana ng kotse ko. Sa tansya ko, lampas 6 feet siya. Hindi siya macho pero hindi rin payat. Siya yung tipo na tinatawag na trimmed and lean. Maputi, nakabibighani ang kanyang mga mata. Matangos ang ilong. Para siyang modelong lalaki mula sa mga European magazines. Ako si Chloe. May alam ka ba na malapit na talyer dito? Kung sa malapit, wala. Pero may kakilala ako na marunong umayos niyan. Medyo malayo nga lang at matatagalan din. Mga ilang araw kayang kakayanin nun? Mga 1 o 2 linggo. Ganun ba? Siguro bumakas sa mukha ko ang pag-aalala. Dahil inimbita ko ni Elliot sa resort niya na doon na muna tumigil habang hinihintay ko na maayos ang aking sasakyan. Kung nag-aalala ka, pwede ka muna makituloy sa resort ko. Ako nang bahala sa'yo. Ay nako, nakakahiya. Wag na, sobra na yun. Tsaka may pambayad naman ako. Sige, para naman hindi mo sabihin na nangiinsulto ako pag babayarin na lang kita. Pero may discount since, tama ba? First time mo dito? Oo eh. Naligaw nga, di ba? Okay, newcomer discount. Dahil mukha namang mapagkakatiwalaan si Elliot, pumayag ako. Resort naman ang lugar. Inasahan ko na may mga tao na iba ron. Iniwan ako saglit ni Elliot para kumuha ng sasakyan at maisakay ang mga gamit ko. Habang hinihintay ko siya, nagdesisyon ako na gamitin ang aking satellite phone para tawagan ang kliyente ko at ipaalam ang sitwasyon. Natuwa ito at nagsabi na dodoblehin niya ang bayad sa akin. I-cover ko na rin daw ang Tibiao. Isinunod kong tawagan si Dave. Hello? Hello, Dave. Si Chloe to. Kamusta ka na? Galit ka pa ba?
Chloe, anong galit? Ikaw tong umalis na nagdadabog tapos blinak mo pa yata ako sa SOCMED account mo. Hindi kita ma-message. Nasaan ka? Pinuntahan kita sa inyo pero walang tao. Tumuloy ka ba sa Capiz? Ano kasi, oo. Ikinuwento ko kay Dave ang lahat ng nangyari sa akin. Yung creepy na matanda, yung biglang nagloko ang Navi ko, tapos ang pagkakatagpo ni Elliot sa akin. Niligtangan ko ang weird na panaginip ko. Sigurado ka ba na hindi ka nasaktan? Gusto mo mag-hire ako ng air ambulance? Ipasundo na kita. Ay, air ambulance? Wag. Ang over naman na nun. Okay na ako. Huwag ka mag-alala, may kaunting buko lang. Ha? Hindi ka ba nahihilo o nasusuka? Paano? Hindi pa nga kami nagkikisi, Papa Elliot. Paano ako maglilihi? Lihi ka dyan. Pwede bang may fracture o hemorrhage ka kaya ka tinatanong? At anong Papa Elliot ka dyan? Naligaw ka lang, gumagarutay ka na. Kasi naman, ang yummy-yummy. Tapos amoy mayaman. Not that I care at mapera din ako, no? Kanya na yung pera niya, basta sa akin siya. Tapos may, alam mo yun, may mysterious aura pa siya. Pasok na pasok sa hinahanap ko. Yan ang sinasabi ko kapag nag-iisa ka. Sinasabayan mo ng boyfriend hunting. Baka mamaya mapano ka niyan sa pagsama sa kanya. Yan kasi ayaw mo akong samahan. Yun tuloy, pinadalahan ako ng tadhana ng isang fafa ball. Pero seryoso, mukha naman siyang mabait. Mabait ka dyan. Mamaya, front lang niya yan. Yung resort, padalan mo nga agad ako ng ilang pictures. Baka liblib pa yung lugar na napuntahan mo. Hindi mukhang liblib ang lugar na to. Probinsya pero may konkreto na kalsada. Pero sige, papadalahan kita ng pictures pagkadating ko dun sa resort. Basta mag-iingat ka. Okay? Huwag kang basta kakain na hindi mo sinisip at mabuti ang inihahain sa'yo. At ang inumin mo, sikapin mo na laging debote. Sipatin mo kung nabuksan na. At isa pa, At isang tambak pa ang naging bili ni Dave na kung tawagin niya ay safety precautions. Pinakinggan ko na lang siya at hindi ko na kinontra. Marahil ay paraan niya yon ng pagpaparamdam sa akin na bati na kami kahit ako pa ang topakin na madaling mairita kapag hindi masunod ang gusto. Opo, susundin ko po. Yes po. Sige na, hihintayin kita at kumalma ka. Madadatnan mo ako dito. Kamusta? Parang panay paalala ang boyfriend mo. Boyfriend? Tawag na ganong katagal. For sure boyfriend yan. Kung ako din ang boyfriend mo, mag-aalala ako ng gusto, no? Ay, naku, hindi ko yung boyfriend. Kaibigan ko yun na sobrang concern sa akin. And FYI ha, wala akong boyfriend. Naghahanap pa lang. Malay natin. Dito mo lang pala sa Antique makikita ang hanap mo. Pagdating namin sa resort, hindi ako nagkamali. May ibang guests nga at developed na ang resort. Nakadagdag sa appeal ng mamahaling interior nito ang malagong mga halaman. Animoy, nakapunta ka sa mamahaling spa na nasa gitna ng probinsya na hindi pa masyadong nababago ng pag-unlad. Parang perfect setting sa isang romantikong pagtatagpo ko at ng Prince Charming ko. Pero mukhang mali yata ako. Nakarating ka na pala? Kanina ba kita hinahanap Chloe, ito si Sonia, yung katiwala ko dito sa resort. Sonia, ito si Chloe. Bisita siya dito at pansamantalang manunuluyan habang inaayos ang kotse niya, ha? Siya yung nadali ng sanga kagabi. Nabanggit ni Elliot kaninang tungkol sa'yo nung kumuha siya ng sasakyan dito para daw sunduin ka at maisa kayang mga gamit mo. Okay. Hello po. Nice to meet you po. Huwag mo na akong poin at hindi naman ako ganun katanda, no? Magkasing tanda lang kami ni Elliot. Parehas naman kaming 40 lang. Okay. O sige. Nice to meet you, Sonia.
Matapos noon tumawag si Sonia ng isang male staff at pinabitbit ang mga bagahe ko sa aking kwarto. Hindi ko naman masyadong ininda ang pagiging masungit noon ni Sonia. Baka nagsiselos o baka may something sila ni Elliot. Maganda ang pinagdalhan sa akin na kwarto kompleto ng mga gamit kahit internet meron. Nagumpisa na ako mag-draft sa trabaho ko at lumabas lang ako mga bandang 7:00 para maghapunan sa restaurant na parte din ng resort. Kamusta? Elliot! Hi, have a seat. Okay naman, ang ganda naman ng kwarto na ibinigay sa akin. Nakapag-umpisa na ako ng work ko. Mabuti naman kung ganun. Matanong ko lang, ano ba trabaho mo? Journalist ka ba? Isa akong freelance remote worker. Kalimitan, nasa likod daw ako ng computer or sa laptop ko. Tapos kung anong iutos sa akin ng client, ginagawa ko. Siyempre, babayaran nila ako. May times lang na kailangan ko ng on-site tulad nito. Kaso, ayun, naligaw. Buti na lang naligaw ka. Pero hindi ko sinasabi na ikinatutuwa ko ang naging aksidente mo. Pero natutuwa ako na nagkakilala tayo. Ako din, natutuwa ako kung hindi mo ako nakita. Malamang, sa kotse ako maghihintay para makakita ng tutulong sa akin. Kaya naman, hihintayin ko yung kaibigan ko na dumating. Nabanggit mo na naghahanap ka ng boyfriend? Oo, sana. Baka pwede ako mag-apply. Kasado ba? Uy, seryoso? O bakit? Masyado ba akong malayo sa standards mo? Pwede naman akong mag-adjust eh. Hindi naman sa ganon. Actually, sobrang pasado ka nga eh. Pero wala lang akong balak maging kirida na girlfriend mo. Anong kirida na girlfriend? Di ba kayo ni Sonia? Kami ni Sonia? Anong nakakatawa doon? Wala naman. Katulad ng sinabi ko, hindi kami ni Sonia. Nakilala ko siya noong 18 siya. At mula noon, naging assistant ko na siya. You mean, pares kayong A-theme? Yeah, ganun. Nga pala, how about dinner tomorrow? Dinner? Okay, sige. Sino naman ako para tumanggi? Nagkasundo kami na magkita sa may lanay ng resto. Maganda ang view doon at saktong full moon kinabukasan. Ang gagana ako, kilig na kilig. Inisip ko na romantic si Elliot. Pabalik ako sa aking silid nang magkasalubong kami ni Sonia. Niyaya ka ni Elliot na maghapunan bukas? Oo. Bawal ba? Kabilugan ng buwan bukas. Mas maganda kung manatili ka na lang sa kwarto mo, Chloe. Paalala lang naman to. Mukha ka naman kasing mabait na bata at madaling kausap. Sonia, una hindi ako bata. 30 na ako. Hindi naman ganun kalaking age gap para tawagin mo akong bata. Tsaka, pangalawa, oo, madali akong kausap. Pero kung sinasabi mo na huwag akong sumipot sa usapan namin ni Elliot, hindi ko yun magagawa. Katulad ka rin ng iba. Matigas ang ulo, madaling marahulyo. Ito namang sa akin ha, payo ng isang mas nakakabata na patas lumaban. Kung may gusto ka sa tao, sabihin mo. Hindi yung binabakuran mo. Sinasabi mo ba na may gusto ako kay Elliot? Halata naman. Huwag mo nang itanggi. Kung ako sa'yo, aamin na ako kay Elliot. Ay, Neng, maling-mali. Bahala ka na. Kung ayaw mo makinig, diwag. Basta, huwag mong sasabihin na hindi kita pinalalahanan, ha? Kahit pa naging ganoon ang usapan namin ni Sonia, pinaniwalaan ko pa rin na may gusto siya kay Elliot. Ang katigasan ng ulo ko ang namayani. Nang sumunod na gabi, nag-ayos akong mabuti. Naglagay ng aking paboritong pabango at nagbihis ng angkop sa dinner date. Maganda ka talaga, Chloe. Salamat.
Ang gwapo mo din. Kahit anong isuot mo, bagay sa'yo. Ganun ba? Kahit pa lolo na? Kahit pa 40 ka na. Hindi ka pa naman lolo. Mukha ka pang mas nakakabata sa akin. Matapos kaming maghapunan, naglakad-lakad kami sa may hardin ng resort para matagtag ng konti ang kinain. Naupo kami sa isang stone bench na malapit sa maliit na lawa. Nang gabing yon, habang bilog na bilog ang buwan at bahagya kaming nasisinaga nito, medyo nasilip ko din ang maliit na sungki niya na animoy pangil. Sa paningin ko, lalo siyang naging kaakit-akit. Nang hawakan niya ang aking kamay, habang nakatitig sa akin ang kanyang mga mata na parang nanghihipnotismo, may kuryenteng nakakakiliti na dumaloy sa akin. Chloe, nagka-boyfriend ka na ba? Never pa. Kung ganun, ako pala ang una. Swerte ko naman. Ako din, swerte. Kasi package deal ka na. Ganun ba? Walang ano-ano'y kinabig niya ako at ikiniling ang aking ulo. Ipiniki ko ang aking mga mata at inabangan ang una kong danas ng halik. Ngunit ang halik na aking inaasahan, sa aking leeg gumawi. Kasunod ng pagtarak ng kung anong matalas. Naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo at ang mainit na hininga ni Elliot kasabay ng tunog ng pagsipsip. Dama ko ang pagninig ng aking tuhod at ang makamundong pakiramdam. Sa umiikot kong paningin, nadama ko ang pagdaan ng kanyang dila sa lugar ng kanyang kinagatan. Nag-angat siya ng ulo at nakita ko ang kanyang mga matang pulang-pula at nawalan na ako ng malay. Aray, ang sakit ng ulo ko. Gising ka na ba? Oh, gusto mo pang matulog? Sonia, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Pinapatingnan ka ni Elliot kung kumusta ka na raw. Baka raw gising ka na at naghahanap ng umagahan. Pasado 10:00 na kasi. Si Elliot? Ha? Kagabi, kinagat ako ni Elliot. Nangungulang kanyang mga mata. Sinipsip niya yung dugo ko. Oo, si Elliot. May iba ka bang kasama kagabi? Si Elliot, kinagat niya ako. Sinipsip niya yung dugo ko. Kitang-kita ako. Pati yung mga namumula niyang mga mata. Uy, Lucaret, pinagsasabi mo. Binangungot ka yata. Ano? Ha? Kagabi, nagpalabas ng vintage red wine si Elliot para sa dinner date niyo, di ba? Oo. Nakailang baso ka ba? 3 o 4 yata. Hindi ko masyadong matandaan. Ikaw ba'y sanay uminom? Hindi masyado. Pero umiinom naman ako ng wine minsan. Mataas kasi ang alcohol level ng vintage wine na pinalabas ni Elliot kagabi. Ganun ba? Oo, nagpapanik si Elliot dito habang buhat ka kagabi. Bigla ka raw parang naupos na kandila nang subukan ka raw niyang halikan. Abot-abot ang kahihiyan ko. Napaghalo ko ang panaginip sa katotohanan. Pero panaginip lang ba talaga yon? Wala akong sugat sa leeg. Wala rin akong kahit na anong bakas. Pero ang tindi ng hilo at sakit ng ulo ko. Minabuti ko na tumigil sa aking kwarto at doon na kumain. Bandang hapon, dinalaw ako ni Elliot. Kamusta ka na? Okay na. Nawala ng hilo at sakit ng ulo ko. Tinawat mo naman ako kagabi. Kala ko kung napaano ka na. Thank you pala sa pagdadala sa akin sa kwarto ko. Nakakahiya, hindi ko pala kayang madala yung kalasingan ko. Suseto naman. Special guest ka. Natural, hindi kita pababayaan sa labas. Tsaka bawas points yun, di ba? Talaga? Mula noon napansin ko na para akong hindi mapakali kapag hindi ko siya nakakausap o nakikita. Gayong oras lang naman ang pagitan.
kapag nag-iisa ako sa aking kwarto, pakiramdam ko tinatawag niya ako. Ipinagpalagay ko na love struck lang ako. Tanghaling tapat ng sumunod na araw, dumating si Dave. Dahil hindi pa ito kumakain, niyaya ko siya sa restaurant ng resort. Uy, Chloe, hindi ka ba kakain? Lampas ng tanghalian Mamaya na kapag dumating si Elliot. Sabay na kami. Kain ka lang. Elliot. Kanina ka pa Elliot ng Elliot. Simula nang dumating ako. Nasaan na kaya si Elliot? Kumusta na kaya si Elliot? Ano kayang ginagawa ni Elliot? Tapos ngayon kapag dumating si Elliot, anyari sa'yo? Nagayuma ka yata Shh, ano ka ba? Nakakaya sa mga tao. Opo, kaibigan ko po siya. Opo, eto po, kaibigan ko to. Yes, si Dave, kaibigan ko. Uy, bakit ka ba ganyan? Para kang sirang plaka. Chloe, andito ka daw sa resto kaya dito na ako dumiretso. Elliot nga pala pare. Ako naman si Dave. Kinagagala kitang makilala. Oh, okay ka lang ba? Oo, medyo napamali lang yata ako ng pwesto ng daliri ko. Naipit sa singsing mo nang magkamay tayo. Oo, may suot akong singsing. Ay, salamat nga pala sa pagpapatuloy mo dito sa kaibigan ko sa resort mo. Wala yan. Kung tutusin, dapat ako nga magpasalamat eh. Dahil sa nangyari, nagkakilala kami nitong si Chloe. Matapos makipagkwentuhan sa amin saglit, umalis na rin si Elliot. May gagawin pa kasi siya na ibang trabaho na may kinalaman sa resort. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam. Pakiramdam ko parang hindi akin ang isipan ko. Palaging si Elliot na lang ang laman ng isipan ko. Kahit gustuhin ko na kontrolin, hindi ko magawa. Uy, naumpisan mo na bang trabaho mo? Sabi mo, idinagdag ng kliyente mo ang antike sa gagawan mo ng future. Saka na siguro. May naumpisa naman na ako. Bah, parang natuto na ng petiks ang kaibigan ko Dave, sa tingin mo, anong oras kaya babalik si Elliot? Ha? Kakahiwalay lang natin Anong babalik? Nasa opisina lang niya. Sinabi sa atin kanina. Oo nga eh. Pero hindi kasi yun lumalabas ng opisina niya hanggat hindi tapos yung ginagawa niya. Ay, sana maaga siyang lumabas para makapag-dinner kami. Nang gabing yon, hindi nagpakita si Elliot sa akin. Hindi ako mapakali. Hinahanap-hanap ko siya. Dahil hindi ko rin naman magawa ang trabaho ko, nagpa siya akong magpahangin sa hardin. Inabutan kong magkasama sina Dave at Sonia na papunta sa resto para maghapunan. Chloe, saan ang punta mo? Magpapahangin lang ako sa labas. Baka gusto mong sumabay ng dinner sa amin ng kaibigan mo. Mas marami, mas masaya. Kayo na lang. Saka na ako kapag nagyaya si Elliot. O kaya kapag nagugutom ako. Nang malapit na ako sa Maylawa, namataan ko si Elliot. Kagat niya sa leeg ang isa sa mga staff at anyong ligayang-ligaya ang babae. Labas din ang isang dibdib nito mula sa suot nitong uniforme. Sa takot ko, dahan-dahan akong umurong at nang masigurado ko na ligtas na ako, patakbo kong bumalik sa loob ng resort. Inabutan ko si Dave sa cocktail bar, kausap si Sonia. Dave, hindi ko papaniwalaan yung nakita ko. Na ano? Teka, kumalma ka muna. Oh, saan ka galing, Chloe? Putlang-putla ka. Umupo ka kaya? Sonia, si Liza. Nakita ko siya. Oo, makikita mo talaga siya. Nandito siya sa bar. Naghahanda ng drinks. Kasama pa ang isang staff. Hindi. Nakita ko si Liza. Kasama siya ni Elliot sa garden. Kami ni Liza? Hindi ba ibang tao yata ang nakita mo? Mula sa likuran ni Sonia lumabas si Elliot
Animoy, galing siya sa office na nasa may likod lang ng cocktail bar ng resort. At si Liza, biglang sulpot sa likod ng mismong bar, may hawak na shaker. Takang-taka ang mukha niya sa narinig niyang sinabi ko. Nasa garden itong si Elliot? Ha? Pero nakita ko si Elliot na pumasok ng opisina niya. Binati pa nga ako. Ngayon lang yan lumabas. Chloe, okay ka lang ba? Paolo! Pakicheck nga ang garden. At baka may mga nakikitambay na hindi natin guests. Pero nakita ko talaga kayo ni Liza eh. Tahan na, Chloe. Samahan na kita sa kwarto mo, ha? Ako na pare, para magkausap na din kami. Mukhang may misunderstanding eh. Ako na, pare. Pagod ka na sa trabaho mo at hindi pa masyadong kalmante si Chloe. Mukhang hindi din kayo magkakaintindihan. Kakausapin ko muna ang kaibigan ko. Sa kwarto ko, pinakalma ko ni Dave. Nabigla na lang ako nang suotan niya ako ng silver na kwintas. Sinabi niya sa akin na nag-aalala daw si Sonia para sa aking kaligtasan. Si Sonia? Yung masungit na yun na obvious naman na patay kay Elliot. Ayaw niya lang umamin. Chloe, walang gusto si Sonia kay Elliot. Hindi lang talaga siya makaalis dito. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Dave. Kita naman sa bawat kilos niya. Makinig ka, ha? Si Sonia ay isang retainer. Retainer? Anong sinasabi mo? Sa mga vampire lores, kailangan ng bawat vampira ang tinatawag na retainers o yung mga nag-aasikaso ng mga pangangailangan nila. Mga errand boys or girls, yaya kung maituturing. Yaya ni Elliot si Sonia. Anong yaya ka dyan? Walang katuturan yung sinasabi mo, ha? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ito. Dahil nakagat ka na niya at sa ngayon may hawak na siya sa isipan mo. Pero isang vampira si Elliot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking dream guy, isang vampira. Nagdalong isipan ko at damdamin. Sabi ng isipan ko maniwala ko kay Dave dahil forte niya ang mga ganon. Sabi naman ng puso ko mali si Dave. Isa pa, si Sonia ang pinagmulan ng impormasyon. Inisip ko na dala ng inggit o ng selos. Kaya niya sinisiraan si Elliot kay Dave. Dahil alam niya na makakarating sa akin. Naninira lang yan si Sonia dahil hindi siya makaamin na may gusto rin siya kay Elliot. Chloe, ano ba? Gumising ka nga. Nung una ayaw ko din maniwala. Dahil hindi naman apektado ng araw sa Elliot. Kumakain din ng normal pero madami akong napansin na kakaiba sa kanya. Tulad ng... Nang kausapin niya tayo, napansin ko na wala siyang anino. Ganun ang vampira. Mawawalan talaga tayo ng anino. Nasa loob tayo ng resto, oh. Iba ang palo ng liwanag. Yan din ang unang paniwala ko. Pero kanina nang dumaan siya sa may salamin, napansin ko na wala siyang refleksyon. Saangling, pwede naman talaga na hindi makita ang tao sa salamin. Sa mismong harapan ng salamin siya dumaan, Chloe. Hindi ko na alam kung ano pang paniniwalaan ko. Gusto ko si Elliot. Pero nang dahil sa nakita ko sa garden, hindi ko na alam. Gusto ko siyang iwasan at iwanan na pero sa tuwing iisipin ko yon, parang hindi ko kaya. Dahil hindi ako makapagdesisyon, itinaboy ko si Dave. Ewan ko ba sa'yo, Dave? Baka naman nadadala ka lang ng mga nababasa mo. Huwag tayo magpadalos-dalos. Baka nga hindi sa Elliot yung nakita ko eh. Naiintindihan kita, Chloe. Kung hindi mo agad ako mapaniwalaan. Hindi ko naman alam kung anong dapat paniwalaan, Dave. Naguguluhan ako. Mabuti pa umalis na tayo ngayong gabi. May dala akong sasakyan na sarili ko. Iwan na natin ang sasakyan mo at ipakuha na lang sa private company. Napapayag ibiyahe ang sasakyan mo pabalik sa Quezon City. Dave, hayaan mo muna akong makapag-isip, okay? Pero sana pala, hindi na ako nag-isip at pumayag na lang. Nang gabing yon, naalimpungatan ako sa gitna ng aking pagtulog. Manihid ang katawan ko. Hindi ako makagalaw pero mulat ang aking mga mata.
Kita ko ang mga staff ng resort na nakapaligid sa aking kama. Pinapalitan nila ako ng puting damit. Dinig ko rin ang usapan ni Sonia at Elliot. Utang na loob, Elliot. Kahit ngayon lang makinig ka sa akin. Huwag ng batang yan. Sayang ang buhay niya. At kailan ka pa nakonsensya, Sonia? Mula nang ibigay ka sa akin ng iyong mga magulang nang mag-18 ka, pag-aari na kita. Trabaho mo na suportahan ako. Kapalit ang tinatamasa na buhay ng mga magulang mo. Elliot, hindi ko na kaya to. Ilang babae pa ba na walang makamundong karanasan ang kailangan mong kitla ng buhay para sumaya ka, ha? Hanggat meron ako makikita. Bakit? Nakikinabang ka din naman Hanggat nagsisilbi ka sa akin, tatamasahin mo din ang hindi pagtanda at hindi ko kikitlan ng buhay si Chloe. Ano? Siya ang magiging asawa ko. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, siya ang talagang tipo ko. Gusto ko din ang halimuyak ng kanyang dugo. Malinis siya. Ayoko na. Hindi na kaya ng sikmura kung ginagawa mo. Tao ako, hindi ako halimaw. Sonia, sumunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Kundi pupugutan kita ng ulo. Pugutan mo na ako para makalaya na ako sa bangungot na buhay na to at mawalan ka na ng susunod sa'yo at mangangalaga sa mga pangangailangan mo. Sige, gawin mo. Hindi mo kaya, diba? Kapag naging asawa ko ni si Chloe, sisiguraduhin ko na una kitang didispatsahin. Naramdaman ko nang binuhat ako. Palabas ng aking kwarto at papunta sa kung saan mang parte ng resort. Isa sa mga staff na may buhat sa akin ay may ipinatong na panyo sa mukha ko. Nang malanghap ko na ang nilalaman ng panyo, nawalan ako ng malay. Nang magbalik ang aking ulirat, nakapatong ako sa isang animoy batong lamesa sa harapan ng parang altar. May salamin na kisame kung saan mabibistahan ng madilim na kalangitan ng gabi. Nakakubabaw sa akin si Elliot, labas ang dibdib. Kita ko ang kanyang mga pangil, pula ang kanyang mga mata. Chloe, Chloe, Chloe. Gising ka na sa wakas. Elliot? Hindi to totoo. Hindi! Totoo ito, Chloe. Handa ka na bang maging aking asawa? Ang pangalawang kagat na to ang magbibigay ng koneksyon sa ating dalawa. Ang kadiliman ng buwan. Sa susunod na pagbilog nito ay kakagating kita sa pangatlong beses at magiging aking ka na ng tuluyan. Parehas na tayong hindi tatanda. Hindi! Ayoko! Ayoko! Nang hilakbot ako, ang mga bisita na aking kabatian, pati ang mga staff ng resort, ay mga kabig pala ni Elliot. Nakita kong iba na nakaluhod at nakamasid sa aming dalawa habang nausal ng kung anong salita. Naramdaman ko ang paglapit ng labi ni Elliot sa aking leeg. At gaya ng nauna, kinagat niya akong muli. Sa pagkakataong ito, mas mahaba, mas madiin. Nakaramdam ako ng hilo. Umikot ang aking paningin. Lumayo ka sa kaibigan ko! Vampira! Sugod marino si Dave. May dala siyang espada na iwinawas-iwas niya para mapalayo ang ibang taong nausal ng kung anong salita. At siya na rin ginamit niya upang paalisin si Elliot sa ibabaw ko. Nilapitan ako ni Sonia. Sonia? Itatakas ka namin dito, Chloe. Kumapit ka sa akin, bilis! Bilisan mo, Sonia! Ilabas mo na si Chloe! Sonia! Traidor ka! Pagbabayaran mo to! Lakad-kaladkad ang ginawa ni Sonia sa akin. Dinala niya ako sa kotse ni Dave. Napansin ko rin na nandun na ang lahat ng mga gamit ko. Nang start ni Dave ang kotse, isinara ni Sonia ang pinto at umatras. Sonia! Sumama ka na sa amin! Hindi pwede! Bakit? Halika na! Baka patayin ka rin ni Elliot. Ako? Papatayin niya? Nakakatawa. Hindi niya ako mapapatay kahit gustuhin niya.
Hanggat wala siyang nakukuha na kapalit ko, pagtsatsagaan niya ako. Saktan maaari pa, pero patayin? Huwag kayo mag-alala. Sigurado ka ba dyan? Oo, sabi. Lakad na, bago pa niya kayo mahabol. Nakauwi kami ni Dave sa QC. Ilang araw din akong nakituloy sa bahay nila. Ang tanging ginawa namin na paliwanag sa mga magulang ni Dave ay nagka-aksidente ako sa Antique. Nang mabawi ko ang aking lakas, kinausap na ako ni Dave. Chloe, kailangang labanan mo yan. Ano bang sinasabi mo? Sa darating na full moon, sa ayaw o gusto mo, tatawagin ka ni Elliot. Ha? Paano? Hindi ko nga binigay sa ungas sa inyo mga Sockmate account ko. Hindi naman ganang uri ng tawag ang tinutukoy ko. Kundi tatawagin ka niya, pabalik sa Antique. You mean telepathy? Kahit hindi, basta 2 beses ka na niyang nakagat. Kaya kaya ka na niyang utusan, basta ginusto lang niya. Eh ano? Ganun talaga sa vampira, Chloe. Sa pangatlong kagat sa'yo, sa kabilugan ng buwan, sasairin niya ang dugo mo hanggang sa halos tumigil na ang puso mo. Sa huling 3 tibok ng puso mo, kuwawakwakin niya ang kanyang pulsahan at ipapainom sa iyo ang kanyang dugo. Doon ka na magiging vampira. Wala nang balikan kapag ganun. Anong gagawin ko, Dave? Ayoko maging nilalang ng dilim. Una, magsuot ka palagi ng mga silver para kahit papano mapigilan ang tawag niya sa'yo. Pangalawa, magbaon ka ng punyal na gawatin sa pilak para kung sakali na magdesisyon siya na dayuhin ka, may laban ka. Sinunod ko ang payo ni Dave. Naging okay naman ako. Hindi ko na napapanaginipan si Elliot. Nawala rin ang parang nagayuma kong estado. Pero isang araw, nakalimot ako. Ayoko kasing masira ang mga silver na bigay ni Dave. Hinubad ko ang mga singsing na bigay niya sa akin, pati na ang ibang accessories na bigay niya nang minsan akong magpaspa. Nang matapos ang session ko at naiwan akong mag-isa, bigla ko na lang narinig ang boses ni Elliot. Chloe, bumalik ka na sa akin. Ayoko, tigilan mo na ako. Chloe, umuwi ka na sa akin. Hindi ko gagawin yan. Ngayon din ay inuutusan kita na bumalik na sa aking piling. Kahit pa ayaw ko, namalayan ko na lang na nakabihis na ako at dala ko ang bago kong sasakyan. Kahit pa nang nasa Roro na ako, gusto kong tumalon sa dagat at bumalik ng QC ngunit hindi ko malabanan. Panay ang tulo ng luha ko habang nakangiti naman ako. Ayaw kong pumunta sa Tibiao pero tuloy ako sa paggalaw. Iniisip ko noon na baliw na ako. Ayaw sumunod ang katawan ko sa nais ko. Kahit nang magring ang cellphone ko. Habang binabagtas ko ang kalsada patungong Tibiao, kinailangan ko ng iba yung paglaban sa sarili ko para lang masagot ko ang tawag. Chloe, nasan ka? Dave, babalik na ako kay Elliot. Tulungan mo ko, Dave. Ayoko nito. Chloe, makinig ka. May iniwan akong mga silver sa compartment mo. Isuot mo yun isa-isa para mabawasan ang pagmamanipula niya sa'yo. Mahal ko si Elliot. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Dave, please, tulungan mo ako. Sundan mo ako. Maiintindihan mo na ayoko nito. Hindi kita susukuan, hahabulin kita. Sa ngayon, sikapin mo na maging ligtas. Kung hindi mo malabanan, hayaan mo na lang muna. Ang mahalaga, huwag kang maaksidente habang nagmamaneho ka. Namalayan ko na lang na inihinto ko ang sasakyan ko sa harap ng resort ni Elliot. Pigilan ko man ang aking sarili na lumakad papasok, hindi ko magawa. Diretso ako sa isang silid na may bathtub. Puno yun ng dugo. Amoy na amoy kong lansa. Mula doon ay lumabas si Elliot, hubot-hubad. Halong diri at galit ang naramdaman ko. Matalim na titig ang ibinigay ko sa kanya.
ka nga tumingin sa akin ng ganyan. Nakakatukso kang kagatin, ha? Halimaw ka! Halimaw! Ay naman. Sabi mo sa akin package deal ako. Ngayon naman halimaw ako. Di bali pagsapit ng kabilugan ng buwan, magiging parehas na tayo at hindi ka na makakaramdam ng galit sa akin. Galit na galit ako sa aking kahinaan. Nagsisi ako kung bakit hindi pa ako nagpapigil kay Dave nang sinabi niya sa akin ang masamang kutob niya. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi pa naman huli ang lahat. May pag-asa pa. Hindi pa nabigo si Dave sa mga pangako niya. Nakita ko si Sonia na paika-ikang lumapit sa akin. Hayaan mo ako na samahan kita sa iyong silid. Sonia, tulungan mo ko please. Ayoko nito. Huwag kang palata. Tutulungan kita. Magkausap din kami ng palihim ni Dave. Darating siya para sa'yo. Salamat, Sonia. Salamat. Naluloka na yata ang magiging asawa mo, Elliot. Nagpapasalamat ng walang dahilan. Sonia, igalang mo si Chloe. Kitang-kita ko kung paanong pumaling ang mukha ni Sonia. Putok ang labi niya. Nang mapagawi ang tingin niya sa akin, kinindatan niya ako. Paraan niya ng pagsabi na okay lang siya. Nang makarating kami sa aking silid, biglang pumasok si Elliot. Kung dati gwapong-gwapo ko sa kanya, ang tanging naramdaman ko ngayon ay takot. Nasaan ang paghahanga mo, Chloe? Sabi mo swerte ka sa akin. Bakit ngayon daig mo pang nakakita ng nakakadiring bagay kapag nakikita mo ako? Pakawalan mo na lang ako, Elliot. Hindi ka din naman magiging masaya kung matuloy man ang balak mo. Hindi mo ako makokontrol. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita kakailanganin na kontrolin. Dahil kapag tuluyan ka ng naging katulad ko, tanging pagmamahal na lang para sa akin ang mararamdaman mo. Kung may lakas lang ako, baka nabugbog ko si Elliot, pero wala. Anumang laban ang gawin ko, iisang sagot ang nalabas. Gusto ko si Elliot at okay lang akong maging isang vampira. Kinabukasan, kabilugan na ng buwan. Muli akong ibinalik sa malaaltar na sementadong lamesa. Kung ano-anong marka gamit ang pulang tinta ang nilagay nila sa aking katawan. Palihim na may pinasubo si Sonia sa akin. Isang tableta na gawa sa pilak, singlapad at haba lang ng dila. Ano to? Isubo mo yan. Huwag mong lulunukin. Basta dyan lang yan. Malalaman mo ang gamit yan sa tamang oras. Aanhin ko to. Malalaman mo. Basta huwag ka ng puro tanong. Bilog na ulit ang buwan. Tagos ang sinag nito sa salamin na nasa kisame ng silid na may sementadong lamesa kung saan ako nakapatong. Narinig ko ulit ang mga usal ng mga animoy dasal mula sa mga nakaluhod na nakamasid sa amin ni Elliot. Naramdaman ko na uminit ang aking katawan. Sa wakas, magagawa na kitang tulad ko, Chloe. Handa ng lahat, Elliot. Umpisahan mo na. Unti-unti bumaba ang mukha ni Elliot sa akin at binigyan niya ako ng halik. Sa sulok ng aking mata, nakita ko na sumenya si Sonia. Itinulak ko gamit ang aking dila ang tableta ng pilak na nakababad sa bibig ko. Nanlaki ang mata ni Elliot kasabay ng sigaw nito. Chloe, anong ginawa mo? Pagdudusahan mo yan, Elliot! Hayop ka! Kung ganon, papatayin na lamang kita! Duguan ang bibig ni Elliot dahil sa isinubo ko sa kanya. Nanlisik ang kanyang mga mata. Tinakbo kami ni Sonia at sapilitang hinigit si Elliot upang alisin ito sa pagkakakubabaw sa akin. Elliot, wag! Pabayaan
mo na si Chloe! Manahimik kang babae ka! Nawala ng malay si Sonia sa lakas ng sampal na ibinigay ni Elliot dito. Labas lahat ng pangil niya. Natakot ako. Alam ko na sobrang galit niya sa akin. Patakbo na ako nang dalahungin niya ako. Halos mapugto ang aking hininga sa bigat niya. Ramdam ko na pinangapusan ako ng hininga nang sakaling niya ako ng ubod diin. At saan ka pupunta? Dangan nga lang at ginalit mo na ako ng gusto. Mabuti pang ubusin ko na lang ang dugo mong babae ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko! Sugod ang kaibigan ko na si Dave para iligtas ako. Pero mukhang handa si Elliot at nasalag ang pagwasiwas ng espada na gawa sa pilak na dala ni Dave. Ikaw, isang mortal? Huwag ka nga magpatawa. Hindi ako nagpapatawa. At alam ko na hindi ka natatawa dahil takot ang nakikita ko sa iyong mga mata. Nababaliw ka na yata sa takot. Pilak man ang hawak mo, hindi mo ko mapapatay. Bigla ay sinugod niya si Dave. Talsik ang espada at nasa sahig si Dave. Nakakubabaw si Elliot sa kanya. Hindi ko nais na makahamak ang kaibigan ko. Sa nanlalambot kong tuhod at nanlalabo kong paningin, inabot ko ang espada. Habang nagpapambuno si Dave at Elliot, pinilit ko na gumaling at walang pikit mata kong sinugod si Elliot. Ang bala ko natusukin siya sa dibdib, sa mata na papunta. Tagos sa likuran ng ulo niya ang talim nito. Doon siya natigilan. Dali-daling itinulak ni Dave si Elliot palayo sa kanya. Chloe, tayo na. Kaya mo bang kumilos? Dave, hindi ako makagalaw. Nalalambot ako. Kumapit ka sa akin, bubuhatin na kita. Dave, sorry sa lahat ng katigasan ng ulo ko. Sa lahat ng hindi ko pakikinig sa'yo. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Sus, wala yun. Alam mo naman na hindi kita matitiis, di ba? Umuwi na tayo at saka na natin pag-usapan yan. Umuwi kami sa Quezon City. Nagpahinga kami sa bahay ng magulang ni Dave. Tinawagan ko rin ang kliyente ko at humingi ako ng paumanhin. Nakaunawa naman siya at sinabing saka na lang daw kami mag-usap. Sinabi mo yung tungkol sa antike? Natural, hindi. Nag-cancel lang ako ng task ko. Mababangasan pa ako ng baliw pag nagkataon. Malay mo naman. Paano na ako? Paano na kung hindi na ako tao? Hahanap ako ng lunas. Tsaka hindi pa naman tayo sigurado kung ano nang lagay mo. Kaya nga pupuntahan natin yung isang kakilala ko na may alam sa ganyan. Nang puntahan namin ang naturang manggagamot, tao pa rin naman daw ako. Huwag akong mag-alala. May pinainom lang siya sa akin at nagsuka ako buong araw. Buko ang pinainom nila sa akin para daw hindi ako matuyuan. Sa bawat pagsuka ko, halos panawan na ako ng ulirat. Matapos ang gamutan, animoy, may biglang naalis sa ulo at paningin ko. Sabi nung manggagamot, okay na raw ako. Malaya na ako sa akit ng vampira. Mabuti at ligtas ka na, Chloe. Oo. Buong akala ko talaga magkakatotoo ang napanaginipan ko na pinatay mo ako. Ha? Bakit? Sa panaginip ko kasi, naging vampira daw ako tapos kinagat kita. Tapos? Tapos naglabas ka ng silver dagger na itinarak mo sa dibdib ko. Naramdaman ko yun na tumagos talaga sa puso ko. Parang totoong totoo. Parang premonition ano? Noon sasabihin ko na, oo, sige, kalukuhan mo yan. Pero ngayon, sa palagay ko, baka nga, hindi lang talaga ako nakinig sa'yo. Pero ang patayin ka, hindi ko kaya, Chloe. Kung natuluyan ka, baka pumayag na nga lang ako na makagat mo.
Alin man sa maging pagkain mo ako o gawin mo din akong vampira. Seryoso ka dyan, ha? Pag sa'yo, lagi akong seryoso. Matapos ang pangyayari na yon, pumayag na akong ligawan ni Dave. Binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan ang sinasabi niyang mahal niya ako. Pinagbigyan ko na rin ang sarili ko na makilala siya bilang potential na lifetime partner. After ng ilang buwan ng pagiging kami, naging engaged kami. Isang package ang dumating. Galing kay Sonia. Anong sabi sa sulat? Kinuha na daw ng nanay niya sa Elliot. Iuuwi sa Scandinavia ang kulukoy. Ganun ba? Sabi pa ni Sonia, matagal na daw natahimik sa Scandinavia ang magulang ni Elliot. Nagkakasya na lang sa blood bags. Ungas lang talaga si Elliot na gusto pa din mang-hunting. Stokwa pala siya at sapilitan na pinasunod si Sonia. Hindi pala namatay ang gago na yun sa saksak ng espada. Hindi na mamatay ang vampira kung hindi pinupugutan ng ulo. Pero nakakalabas siya ng araw. Ang alam ko ang vampira ay nasusunog sa araw, di ba? Yun ay dahil sa galing siya sa lineage ng sinaunang vampira. Ang dugo na napasalin sa kanya ay mataas na uri kaya hindi siya apektado ng araw. Ganun pala yun. Ano, gusto mo bang mag-aral ng tungkol sa kanila? Madami akong resource materials dito. Hindi na. Sapat na ang naranasan ko. Lalong naging interesado si Dave sa mga nilalang ng dilim. Hanggang ngayon nakasal na kami, hindi na lang basta pagbabasa ang ginagawa niya. Nagsasaliksik na talaga siya. Nagtayo din siya ng website na may kinalaman sa mga nilalang ng dilim. Bagay na hindi ko pa rin mapaniwalaan sa kabila ng aking karanasan. Kung meron man akong natutunan, yon ay ang mga bagay na sadyang totoong nangyayari at may mga nilalang na sadyang hindi ka panipaniwalang namumuhay sa ating paligid. Pag-iingat na lang siguro para hindi tayo makaranas ng mapait na katapusan sa kanilang mga kamay.